familiar po tayo dito sa verse, no? Mark 12:30, which is ito po ang the greatest commandment ng ating Panginoon. So lahat po tayo alam. Ang sabi dito, love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Ang tanong, Charles, mahal ba natin ang ating Panginoon? Siyempre lahat sinasabi, yes, we love our God. But doon lang ba yun paano ba natin masabing mahal natin si Lord? Doon lang ba yun natatapos na, Lord, mahal kita, Lord. Lord, I will serve you, Lord. No? Tama na ba yung na masabi lang natin na mahal natin si Lord, na maipakita lamang natin yun sa mga ginagawa natin, like nag-a-attend tayo ng kanyang fellowship, nakikinig tayo ng mga salita, amen? Nag-pray tayo, nag-worship tayo, is masasabi na ba natin na we love God sa mga bagay na ginagawa natin? Or mas madaling sabihin na sapat na ba yung mga bagay na yun para masabi natin mahal natin ang ating Panginoon? Amen? So ang sabi dito, hindi lang siya nagtatapos na love our God. The greatest commandment. Hindi ko ba? Nasabi dito, with all our heart. Ibig sabihin, mahalin natin ang ating Panginoon, buong puso natin, church. Kaya ang sinasabi ng bishop natin kanina, magkaroon kung ano man, di ba? Bilang isang tao kasi, may mga nararanasan tayo. Bilang isang taong nabubuhay dito sa mundo, mayroon din tayong mga obligasyon. Amen? Na minsan, involved talaga yung ating puso. Amen? Pagdating sa ating pamilya, sa mga ibang bagay, di ba? Sa mga ginagawa natin sa ating mga pamilya, kapag tumutulong tayo, di ba? Involved ang ating puso. Nagmamahal tayo, di ba? Ibig sabihin, ginagamit natin ang ating heart. Hindi lang natin sinasabi na mahal natin sila. Amen po? Ganun din sa ating Panginoon. Pero sinabi dito ni Lord, love our God with all our heart. Yes. Amen? Hindi lang, kasi yung heart kasi natin, ano ba yung nasa loob ng puso natin? Ano ba yung trabaho ng puso natin? Ano ba yung sense na yung nararamdaman ng puso natin, church? Di ba nakakaramdam tayo ng mga emosyon? Amen. Amen? Yung mga desire ng heart natin. So kapag ang emosyon natin ay hindi doon, yung mga nararamdaman natin sa puso natin is hindi naka-align doon sa desire ni Lord, hindi natin masasabi na minamahal natin si God with all our heart. Yeah. Hindi po ba? Yeah. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka lamang ng problema, nakaramdam ka ng emosyon, nang hina ka, halos ayaw mo nang mag-pray. Ayaw na nating makipag-niig kay Lord. Nagkakaroon na tayo ng self-pity. Amen? It's naaapektuhan yung puso natin. So, paano natin masabi, paano natin magawang mahalin ang ating Panginoon kung ang puso natin is, ano yun, hindi siya pure. Hindi siya malinis. At hindi siya nasa tama. Amen? Kasi, alam niyo, church, kapag yung puso natin nga, sabi dito, pure heart, is magagawa natin, no, yung paano ba sabihin? Yung intention natin, no? Is maibibigay natin yung pagmamahal sa kapwa na lang natin, and of course, sa ating Panginoon, kapag ang puso natin ay nasa tama at nasa ayos. Hindi po ba? So, hindi siya dapat puno ng hinanakit, hindi siya dapat puno ng iba't ibang klaseng emosyon na hindi naman nakakatulong sa atin. Like yung pag nagtampo tayo, hindi ba heart natin ay ang tampo kasi nararamdaman niya, hindi naman yan yung katawan, kundi ang puso natin ang nakakaramdam. Hindi po ba? Amin po ba? Amen! Kapag galit tayo or may galit tayo, ano ba yung nakakaramdam ng katawan natin? Oh, amen. Puso natin, hindi po ba? So kapag ang puso natin ay hinahayaan natin na magkaroon ng hatred, hindi natin maibibigay ang tamang pagmamahal sa ating Panginoon. Ganon din sa ating kapwa. Yes. So dapat dito, to able na magawa nating mahalin, to able na makasunod tayo doon sa greatest commandment ng Lord, dapat ang puso natin is number one, ginagayad natin yan. Dapat ang puso natin is a pure, malinis sa paglilingkod sa Diyos.
Amen po ba? Pangalawa, sinama ko lang to, no? Pero ang topic talaga natin dito is the importance of peace of mind. Amen? Pangalawa, love our God with all our soul. Amen? Hello? Pag sabi pang soul, ano ba ang sinasabi dito sa soul? Ano ba itong soul na ito? Hallelujah. Sabi nga sa awit 21:10, no? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So dapat hilingin natin sa Diyos, kung able na magawa natin yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin, dapat hilingin natin sa Diyos na pagkalooban niya tayo ng pure heart. At kung ano man yung mga dating nararamdaman natin, mga hatred, hilingin natin ito sa Diyos na ito'y palitan. Amen? Na renew the spirit within us. Nang sa ganun ay maibigay natin ng buong puso ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pangalawa, love our God with all our soul. Yeah. Amen? Ano ba itong sinasabing with all our soul? Loving God with all our soul means dedicating our very existence to Him. No? Ididikit natin sa Kanya yung buhay na mayroon tayo. Amen? All our existence to Him. Amen po ba? Our whole life to Him. Amen? Hindi siya 1/4, hindi siya 1/2, kundi whole life, church. I-dedicate natin siya. Ibigay natin siya sa ating No Panginoon. reservation. No reservation sa Panginoon. Nang sa ganun is maibigay natin yung hinihingi ng verse na ito, yung the greatest commandment na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Pangatlo, love God with all our mind. Ito ay isang napakahalaga, church. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamahalaga na binigay sa atin ng ating Panginoon? Our mind. Amen? May mga mind po ba tayo, church? Ang masaklap kung binigyan tayo ng mind ng ating Panginoon, pero hindi naman natin ginagamit. Inempty natin. Amen? Binigyan tayo ng mind ng Panginoon, ngunit pinapurol lamang natin. Imbis na patalasin natin, hinayaan lamang natin siya na magkaroon ng kalawang. Come on. Amen. Alam niyo po ba, church, napakahalaga ng isip sa lahat ng bagay. Amen po ba? Naniniwala ba tayo sa ating physical na pangangatawan? Kapag ba naputulan tayo ng kamay, apektado ba ang parte ng ating ibang katawan? No. No, hindi po ba? Kapag ba tayo naputulan ng paa, maaapektuhan ba ang paggalaw ng ating mga kamay? No. No. Hindi po ba? Ngunit kapag ang mind natin ang nasira, Lahat buong katawan natin paralyzed. apektado. Yes. Come on. Kapag ang katawan natin ang nasira, ni paglakad ay hindi na natin alam kung paano gawin. Ni pagkain, hindi na natin alam kung paano gawin. Yeah. Ni pagsalita, hindi na natin alam kung paano gawin. Amen po ba? Amen. Nakakita na ba kayo ng mga na-paralyze? Yung sakit sa utak? Di ba? Napakalakas nila. Napakalusog. Pero yung utak nila ang naapektuhan. Lahat ng yun apektado. Lahat ng yun, ang parte ng katawan nila, ay wala nang saysay. Which is napakahalaga po ng mind, church. So dapat ingatan natin at gamitin natin ang kaisipan natin sa tama. Di ba? Pag ang God pa nagbigay sa atin ng knowledge and wisdom, ano ang ginagamit natin dyan? Mind. Paano natin mai-absorb yung wisdom and knowledge na ibinibigay sa atin ng Panginoon kung ang mind natin ay hindi okay? Yes. Kung wala tayong peace of mind. Lahat ng bagay maaapektuhan, church. Hindi natin magagawa ng maayos ang mga gawain kapag ang utak natin ay tuliro. Hindi po ba? Amen. Maraming iniisip na problema. Amen? Tama ba na ang unang makaramdam, ang unang mag-a-absorb ng bagay na nakikita mo is yung isip? Tama po ba? Yeah. Saka lang yan pupunta sa ating puso? So napakahalaga ng mind,
church. Kung ano man ang nararamdaman mo, galit ka, nag-worry ka, nag-iisip ka, kasi yan ang nilalagay natin sa ating kaisipan. Amen. Amen po ba? Yes. So, bakit, no? Ang sabi din sa scripture, ang sabi dito, huwag daw tayong mag-worry. Instead, magalak tayo sa aklat ng Philippians, hindi po ba? Kung tama, kung yung nabasa ko, mga nakaraan, no, yung aklat ng Philippians is isinulat ito ni Apostol Paul. Yeah. Hindi po ba? Which is, nang habang sinusulat niya ang words na to, is nasan siya? Nasa prison. Nasa bilangguan. Imagine, church, nasa bilangguan na siya, pero mayroon pa rin siyang peace of mind. Yes. Nagagawa niya pa rin magsulat, mag-encourage doon sa mga tao sa labas. Sabi niya dito, don't worry. Instead, magalak tayo. Sino ba naman yung taong nasa kulungan na, which is dapat siya yung ni-encourage, siya pa yung nag-i-encourage sa mga tao sa labas. Anong ibig sabihin? Kasi may peace of mind si Paul. Amen. Ano man yung mga nararanasan niya sa buhay, hindi siya apektado. Oh, it's okay. I have peace of mind. Kasi alam ko na andyan si Lord. Sinabi niya naman, di ba? Yung mga salita ng Lord sa atin, alam natin ito, church. Bawat isa sa atin, alam natin yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Alam natin na always andyan si Lord para tayo sa kluluhan. No? Can we do this, church? Kaya ba natin magkaroon ng peace of mind sa kabila ng lahat ng mga nararanasan natin? Kasi kapag tayo ay may peace of mind, magagawa natin ang mga bagay na mabuti. Hindi maaapektuhan yung puso natin. Amen? Amen. Yung emosyon natin at higit sa lahat, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Exactly. Bilang isa ring nabubuhay na tao, kapag tayo hindi na lang, bilang isang tao na lang, kapag ikaw ay may peace of mind, hindi ba masarap ang buhay? Amen. Wala kang iniisip. Amen? Pa-chill ka lang. Well, hindi naman sabi na hindi ka kikilos. Siyempre kikilos ka kasama. No, kasi nga sabi nga, pag may peace of mind ka, makakaisip ka ng mga paraan, matutugon ang lahat, kumbaga, makakapag-desisyon ka ng tama. Amen. Amen? Kapag may peace of mind ka, madali mong maunawaan yung mga instruction na ibibigay sa atin ni Lord. Amen. Amen? Kasi kung magulo ang kaisipan mo, puro ka nilang worries, hinanakit, kung ano-ano nilang, kapag ganun yung pakiramdam mo, kahit pa magbigay ng instruction sa iyo si Lord, hindi mo yan maririnig. Tama po ba? Amen. Kapag ang ating kaisipan ay magulo. So lahat pala, no, nagsisimula is napaka-importante pala na alagaan natin ang ating kaisipan. Yeah. Napaganahin natin ang ating kaisipan. Amen. Upang maunawaan natin ang lahat ng bagay. Upang magawa natin ng mabuti ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Amen. So, paano ba tayo magkaroon ng peace of mind? Ito ang tanong, church. Gusto ba natin ng peace of mind? Yes. Of course, lahat tayo gusto natin ng peace of mind. So, paano natin mararanasan? Kung paano ba tayo magkaroon? So, napakadaling sabihin, no? Para sa mga problemadong tao na magkaroon ng peace of mind. No, sinasabi mo lang yan kasi wala kang problema, kaya may peace of mind ka. Minsan ganyan yung sinasabi ng iba. Nasasabi mo na yan kasi wala kang mga iniisip. Hello? Ang sabi dito, para tayo raw ay magkaroon ng peace of mind, trust in God, number 1. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Put your full confidence in the Lord instead of trying to control everything Yes. yourself. Yes. Put everything to God. Instead na i-control mo ang lahat ng bagay na hindi mo naman kaya. Kaya ka nagkakaroon ng Stress. stress and worries. Amen po ba? Pangalawa, pray instead of worry. No? Manalangin ka pa. Instead na mag-worry ka dyan, kasi hindi naman talaga makakatulong yung worry, hindi po ba?
manalangin po tayo. Nang sa ganun, maibigay, marilib tayo, no? At pag nanalangin tayo sa Diyos, sabi dito, trust in the Lord, na may gagawin siya sa buhay natin. Which is, kumikilos naman talaga si Lord sa buhay natin. Yes. Amen po ba? Proven and tested. Na Amen. kumikilos si Lord sa Amen. buhay natin Yeah. kapag tayo ay nananalangin. So, why we need to worry? Why we need to, yung mind natin, kaisipin natin is, bigyan natin ng pag-aalala. Amen? Ang sarap kayong mabuhay, no? Sabi doon sa scripture, di ba? Magala kayo, huwag kayong mag-worry kasi malapit nang dumating si Lord. Yeah. Malapit nang dumating si Lord. So, aabalahin pa ba natin yung sarili natin sa pag-aalala sa mga bagay-bagay? No. Instead, magtiwala tayo sa Diyos at manalangin. Amen? Sabi rin dito, mag-focus tayo doon sa scripture, which is sa mga salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pag Amen. nabasa natin to, syempre, lahat naman kasi dito ng katanungan natin, mga kailangan natin, di ba, sinasagot ng scripture ng ating Panginoon? Amen. Makikita natin yan. And then, practice gratitude. Shift your focus from your troubles to your blessing to daily thanksgiving. No, instead, isipin mo yung mga problema na nararanasan mo. Bakit hindi na lang natin isipin yung mga biyayang patuloy natin nararanasan? Yes. Hindi ba mas napakaraming biyaya na nararanasan natin na galing sa Diyos kaysa sa mga problemang nararanasan natin? Amen. Do you agree, Problems. church? Yeah. Amen. Diba? Napakarami. Bakit hindi na lang kaya yun ang bilangin natin at magpasalamat tayo sa ating You Panginoon? can count the blessings. Bakit hindi natin yung, problema na naman din. It's okay. Kasi pag may problema, sabi nga ni Bishop, may gagawin ang Diyos. Amen. Instead na mag-worry tayo sa problema yun, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng excited doon sa gagawin ng Diyos? Hindi ba napakasarap yun? Na makita mo, ano naman kayong gagawin ng Diyos sa problema ko na to? Exactly. Yeah. Hindi ba? Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo na lang kung paano katulungan ni Lord na masolusyonan Amen. ang problema na meron tayo. Yeah. Amen? Nang sa ganun, hindi ka apektado. Amen? Hindi tayo makaramdam ng, ayoko na. Hindi na ako makatawa. Ayoko na, super stress na ako. Di ba? Kasi bakit? Yung mind natin, Open Yes. your mouth. the problem. Amen? And forgive quickly. Isa rin yun. Ang pagkip-kip ng sama ng loob, hinanakit, no, na hindi natin mailabas, isa rin yan sa nagbibigay sa atin ng stress, hindi po ba? Na walang, yung kapag may kaaway ka, tapos galit ka sa kaaway mo, tapos hindi mo siya mapatawad, syempre ikaw rin, apektado ka nun eh. Ano yun? Yung hindi ka mapakali, wala kang peace of mind. Yun na lang. Wala tayong peace of mind. Amen? Yeah. Oo, kasi iniisip mo, yun, galit akong nakita mo. Amen? Pero kapag pinurgive mo na siya, kahit makita mo, it's okay. Forgive. Hindi ka apektado. Amen po ba? Yeah. So, forgive quickly, sabi nito. Release bitterness and free your heart from old burdens through forgiveness. Yeah. Amen? Mahirap ba gawin? Sabi No. nila mahirap, pero kapag ginawa mo, napakadali. Yeah. Amen? Mahirap lang kung isipin. Pero pag gawin, napakadali, pinapatawag na kita. Release everything. Amen? Keep your mind stay on God. Yes. Amen? Hello? Yes. Amen. Keep our mind stay on the Lord. Amen. Focus our mind kasi kapag ang kaisipan natin is nakapokus siya sa Diyos, hindi natin mapapansin yung mga nangyayari sa paligid natin. Exactly. Amen? Hindi natin mararamdaman yung mga problema sa paligid natin kasi yung kaisipan natin is nakapokus kay Lord. Kasi ano ba yung mayroon kay Lord? Kapayapaan. Yes. Kasalihan, You. kahinahunan, Amen. kayamanan, kaligtasan. Kasaganaan. Yes, kasaganahan. Diba? Amen? So kapag ba doon nakapokus ang kaisipan mo, do you think, church, wala kang peace of mind? Mayroon. Oh, amen. Amen? Yeah. Pero kapag hindi doon nakapokus ang iyong kaisipan, kundi sa mga bagay dito sa mundo, Lord, ba? R.I.P.
wala kang peace. Yeah. Amen? And lastly, live one day at a time. Yes. Mabuhay ka na parang laging na lang na ito na ang huling araw mo dito sa mundo. Huwag mo nang isipin yung problema bukas. Bakit mo pa naman iisipin yung problema? Eh, parang kung hanggang ngayon na lang ang buhay mo. Exactly. Tapos iniisip mo pa yung problema bukas, aba, instead na mag-enjoy ka ngayong araw, Kasilas mo na. hindi mo na-enjoy. Uh-uh. Amen? Kasi iniisip mo yung problema bukas, sa pangalawang bukas, sa isang buwan, sa isang taon. Yes. Instead na i-enjoy mo na lang today, chill. Everything is okay. Yeah. God is in control. As long as ginagawa natin yung part natin sa pagsiserve sa ating Panginoon. Exactly. Why we should worry anything. Amen? Instead, bigyan natin ng peace of mind ng ating mga sarili. Abay, tumatanda na tayo sa kaka-worry. Yes! Amen? Yeah. Eh, may nangyari ba sa worries natin? No. Amen. Pero yung ginagawa ng Lord sa buhay natin, napakaganda. So yun na lamang po ang isipin natin, no? Church, trust God for today's grace and do not borrow tomorrow's trouble. Yes. Yes! Amen? So church, we can do that? Yes! Magkaroon tayo ng peace of mind. Give it to the Lord. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Yes. Yun lamang po, church. So, nawa po, alam ko na may nakuha tayo. Kasi kahit ako din, na napakaikli ng turo. Pero sana, maunawa, may nakuha tayo dito. At yun lang ang gusto kong ilagay sa ating kaisipan. Isipan ngayon, magkaroon tayo ng peace of mind. Dahil napakahalaga yung church. Dahil kapag ang utak natin naapektado, ang mind natin naapektado, hindi natin magagawa ang magagandang bagay sa ating Panginoon. Amen? Tayo po'y magsigaw.